na pong umugong ang balitang protektado ng maimpluwensyang tao itong sinasabing nasa likod o may pakana ng bilyong-bilyong pisong housing scam na si Delphine Lee. Ang hinala tuloy ng isang grupo, tumulong daw si Lee sa kampanya ni Pangulong Aquino. Noong taong 2010, itinanggi naman niya ng kampo ng Pangulo. Nakatutok si Ruth Cabal. Natapos ang halos 2 taong paghahanap ng maaresto si Delphine Lee, ang sinasabing nasa likod ng 7 bilyong pisong housing scam at kabilang sa top 5 most wanted ng PNP. Pero tanong ng Violence Against Crime and Corruption of VACC, bakit daw ang pulis na nanguna sa operasyon sa halip na ma-promote, inilipat ng assignment at pinadestino sa probinsya. At nang minsang magtalumpati, pinasaringan pa mismo ni Pangulong Aquino si Senior Superintendent Conrad Capa matapos itong maglabas ng sama ng loob sa media. I really think that's the service a disservice. Okay. Pinahamak niya yung institusyon. Na sana bigyan ng commendation, tinapon pa sa ibang lugar at binigyan po ng batikos sa kanyang speech is unprecedented in the part of the President. Ang mensahe dito ay tigil na ninyo ang paghaharas kay Delphine Lee. Kaya ang hinala ni Jimenez, mukhang tama at mga haka-haka kasi Delphine Lee ay isa sa mga malalaking mga contributors during his presidential campaign. binalikan ng GMA News ang sinumite noon ng Pangulo sa Commission on Elections o COMELEC na Statement of Election Contribution and Expenditures. Wala si Lee sa listahan ng mga campaign contributors niya. Tinanggi rin ni Finance Secretary Cesar Purisima na campaign finance head ng Pangulo noon na contributor nila si Lee. Pagtitiyak naman ng Malacanang ngayon, contributor man o hindi, dapat umusad ang kaso laban kay Lee. There is a pending case before him. We have never shied away from prosecuting anyone that has been charged. So the DOJ, insofar as the government is concerned, will prosecute its case against Delphine Lee. Di sumasagot sa aming mga tawag at text ang mga abogado ni Lee. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.